Matapos ang sunod-sunod na problema na kinaharap nga po ni Casimero sa taong 2022 at isa na nga po dito nang mabawian ito ng World Champion belt dahil sa 2 beses sa pagkansila ng laban nito sa boksingerong kinawawalang ni Sulani Tete na si Paul walang binatbat Butler. Dahil nga dito ay nahirapan na nga makakuha ng bigati na laban ang pambato natin na si Cuadro Alas. Sabi nga po ng mga haters ni Casimero, nangunguna na nga dyan si Silver Boy Spetchay ay puro tricycle driver at magtataho na lamang daw ang makakalaban nitong si Janriel Casimero. Pati na rin daw ang pinapangarap nitong makalaban ang The Monster ng Japan na si Naoya Inoue ay tila ba naglaho na rin dahil sa mga problemang kinaharap nga ni Casimero. Bagamat mabigat at masaklap ang nangyari sa mga nakalipas na buwan dito kay Casimero ay di pa rin talaga natin mapagkakaila na kahit sino pa mang ipis, lamok, surot at kung ano-ano pang insekto ang makasagupa ng pambansang angas ng Pinasalona ay talaga namang inaabangan nito ng buong mundo dahil nga sa karismang tinataglay nitong si Janriel Casimero. Tulad na lamang ng naging laban nito bago matapos ang taong 2022 sa kababayan ni Inoue na Japanese din. December 3, taong 2022, matapos ang isang taong pagkabakante ni Cuadro Alas, ay sa wakas ay nabigyan ulit ito ng pagkakataon na ipakita sa buong mundo ang napakalakas itong karisma. Sa tagpo na ito ay makakalaban nga ni Cuadro Alas ang pinakamalakas na boksingero ng Japan, malakas mang asar, na si Ryo Akaho, ang binansagang Opa ng Japan. Ang akala ng lahat ay si Ryo Akaho na nga ang tatapos ng tuluyan sa palubog na sanang karir ni Cuadro Alas dahil sa nakakatakot na kartada nito na 39 wins, 26 KO at meron lamang 2 talo. May mga chismis din kasing kumakalat noon na 3 beses nga daw nitong winasak si Naoya Inoue sa naging sparring ng dalawa. Sa madaling salita, no match daw si Inoue dito mga master. Kaya naman, ang mga hombre at burikat ay sinasabing bugbog lamang daw ang aabutin ni Cuadro Alas dito kay Ryo Akaho. Syempre, di tayo agad naniwala doon mga master dahil alam naman natin na hindi tao si Cuadro Alas, alien si Cuadro Alas, kaya mahirap talunin. At eto na nga mga master, sa mismong laban, pormahan pa lang ni Akaho ay mukhang malakas talaga. Pormang Hokage mga master, samahan mo pa ng malabato-batong pagmumuka at matapang na pagmumuka, ay aakalain mo talagang kahit alien itong si Casimero ay hindi ito uubra dito kay Akaho. Sa round 1 pa lang mga master, sa sobrang takot nga ni Casimero dito kay Akaho ay gusto na nga agad nitong tapusin ang laban. Malalakas at malulutong na banat na agad ang pinapamalas si Cuadro Alas. Sa round 2, sa sobrang taranta na nga po ni Casimero sa nakakatakot na kalaban nito, ay binuhos na nga po nito ang buong lakas nito
upang tapusin ang Hokage si Akaho. Ngunit wala pang isang minutong nakakalipas sa round 2 mga master. Sa sobrang tindi nga po ni Akaho ay napabaksak nga po nito si Casimero nang hindi man lang tinatamaan ng suntok. Ito ay dahil nga po sa observation haki ni Akaho. Sa tindi nga po ng referee na ito ay nakita nito ang hangin na tumama kay Cuadro Alas, kaya naman agad itong binilangan ng matinding referee na ito. Dahil nga po sa ginawa ng referee kay Casimero, dito ay lumabas na nga po ang pagiging totoong alien ni Casimero. Tinadtad po nito ng malalakas sa suntok ang lukulukong si Akaho hanggang sa magmukhang ulol na unggoy na po ito na di malaman kung papaano tatakbo sa mala intergalactic na mga suntok ni Cuadro Alas. Nang tipong babaksak na nga po si Akaho ay biglang hininto ng referee ang laban dahil sa batok nga daw po tumatama ang mga suntok ni Casimero. Nang mapansin naman po ito ni Akaho na winawarningan na nga ng referee itong si Casimero, ay biglang nag-umarte ito na tila ba napuruhan sa batok. Pangpamas award ang datingan mga master, naging mukhang kawawang unggoy si Akaho. Dahil ayaw na nga pong lumaban ni Akaho ay diniklara na nga po ang laban na ito na no contest. Muntikan pang ang machane si Cuadro Alas. Buti na lamang kitang kita sa review ng laban kung papaano binugbog at nilamutak ni Cuadro Alas ang pagmumukha nitong si Akaho. Kalaunan ay binawi din naman ang hatol na no contest at naging technical knockout ito sa round 2. Dahil dito, nagretiro na nga po sa boxing itong si Akaho dahil naoperan po ito ng malaking break sa Hollywood na maging artista. Dahil nga po kay Casimero, mas naging maganda ang karir ni Akaho. Magaling siya, may lakas siya, mahaba yung kamay niya, pwede pa siya mag-champion. Matapos nga pong wasakin at tapusin ni Cuadro Alas ang pinuno ng mga batang tirador ng kaning bahaw at bugok na itlog at binansagan na the Japanese headache na si Ryo Akaho. Dahil nga po dito ay muling kuminang at pinag-usapan muli sa mundo ng palakasan ang angas ng Pinas, John Riel Casimero, ang nag-iisang boksingerong may muscle sa muka dahil sa kunat ng pagmumukha nito. Dahil sa sobrang kasikatan nga po ni Casimero, 6 na buwan lamang po ang nakalipas matapos ang pagwasak po nito kay Akaho, ay muli itong nagkaroon ng isang malaking laban. Sa tagpo na ito mga master ay isang title match ang naikasang laban kay Casimero. Ang susunod po kasing makakalaban nito ay ang may hawak ng WBO Global Bantamweight title at sinasabing kasing lakas nga po ni Taguro. Ayon kasi sa malaalamat na kwento ng mga barbero ay noong nagsisimula pa lamang ito sa boxing ay marami na itong insektong natires at naiulam.
Kung sino ang nakakilabot na kampiyon na ito'y walang iba kundi ang bato-bato at gwapong-gwapo na sina Tipus Ngitumbua, ang nag-iisang boksingero nakapatay ng 100 langgam sa likod ng bahay nila. Ayon nga po sa prediksyon ng kagalang-galang at walang kayabang-yabang sa katawan na si Silver Boys TV, ay sina Tipus na nga daw po ang tatalo at wawasak sa kanyang best friend na si Cuadro Alas. Ito ay dahil iba daw po ang kalibre nitong sina Tipus. Bago kasi ang laban nito kay Casimero ay nagkaroon po ito ng 12 sunod-sunod na panalo at isa lamang po ang maswerteng nakatawid sa 12 rounds, lahat po ay semplang sa inidoro. Binansagan din po itong energy drink dahil bago po ito sumampas sa lona ay 20 pinaghalo-halong Sting, Red Bull, Cobra ang nilalaklak po nito na dahilan kung bakit sobrang tindi at agresibo po nito na para bang mabangis na kambing sa ibabaw ng ring. Nakakatindig balahibo din po ang knockout power percentage ito na meron lang naman po na 91.67%. Kaya naman taas noo at inakala ng mga basher ni Casimero na pupulutin nga sa kangkungan ng angas ng Pinas. Pero ayon nga po kay Casimero, kahit mukhang kapre ang mga kalaban nito, ay ni konti ay di siya nakakaramdam ng takot dito sa batang nemik na sina Tipus Ngitumbua. At ito na nga mga master, May 13 taong 2023 ang paghaharap ng angas ng Pinas at ni Boy Energy Drink sa ibabaw ng lona. Sa umpisa pa lamang po ng salpukan ay nagmistulang mabangis na kambing na si Ngitumbua. Sobrang agresibo nito samantala si Casimero tamang chill lang mga idol. This is a place where he can be more comfortable, stronger. He looks strong. He looks very strong, and at the same time, he doesn't have to cut the weight that he had problems with in the bantamweight. For the defending champion, Philippus Energy Ngitumbua, that's a key term that we have to put out here. Energy. Yes, you're the defending champion, but you are fighting on your opponent's home Punches. Chin is up in the air. John Riel can time it. Coming up on a minute remaining in the opening round. All fighters looking to trade early and often. Well, let's remember that Filippo also does have that ability to switch. So let's see if he does change that in the second round. Great point. He slaps with those overhand, but I think it's the accumulation of punches that he does damage people or his fighters, opponents. He's trying to protect himself with that shoulder. Ngitumbua. I think John Riel is looking for a big shot to land against Ngitumbua. Ngitumbua trying to unload with that right hand. Staying active with the jab as well. Casimero trying to go to the body but met with that left hook counter by Ngitumbua. Sa pagsapit naman ng round 3 hanggang round 5, mga master, dito ay pinakita na ni Casimero kung sino siya. Pero sadyang malakas at sakunat din pala itong si Boy Energy Drink. Dahil kahit nakakatikim na ito na mabibigat na kamao de gulat kay Cuadro Alas, ay tila ba kinakaya nito ang mga suntok na tumatama dito. With great certainty and he's pressing forward with great defense and smothering John Riel's Casimero's punches. John Riel bobbing, weaving, looking for an opening again. The straight, and I think like Rachel said, investing in that body shot is gonna be a big help for Casimero. But John Riel, He's ranging him. He's finding that distance so he can throw and unload that right overhand. oh, look at some. Yes, Ngitumbua is having a little bit of fun with the crowd and more concerned with the crowd than circling around the ring, bobbing and weaving. And using those jab behind to throw those big shots. Again, body shots and Oh, Nice nice shot. overhand. overhand. Yes. That's exactly what Casimero has been waiting for. Oh, Casimero. he's saved by the bell. Pero sa pagsapit ng round 6 mga idol, dito na natsyempohan ni Cuadro Alas ang madulas at makunat na si Boy Energy Drink. Muntik nang maputol ang ulo ni Ngitumbua sa lakas ng counter left hook na pinakawala ni Casimero. Parang nahilong unggoy si Tipus sa kinain na suntok sa Pinoy. When you put in all that work in that round and they get away with the... Oh!
John Real. He went out. Tumba is Hit down Tumba on the mat, getting counted. His legs are wobbling. Is he gonna come towards the ref? And the defending champion has been knocked down. They're Casimero. allowing it to go. Casimero going in for the kill. Casimero going for the kill. He's trying to get the distance to be able to hit him. Tumba was out. Tumba's covering up, trying to hit him with that. He's trying to save right now by holding John Real Casimero. He's wobbly. He's wobbly, Nonito. He's just one punch away. Just one punch away. I think an uppercut will do this one. John Real just needs to get that distance to be able to fire his shot. Oh, look at him. Look at He's him. Almost reaching. out on his feet. Almost out on his feet. He's reaching in to try to clinch John Real from hitting him. He tries to get a left hook in, and the barrage of punches that John Real is throwing. The champion just swinging for dear life. His right leg is out. It's barely bending. He is just a punch away, and he has no more power. Pinilit naman na makabawi ni Natipos sa mga sumunod na rounds, ngunit sa huli ay tinanghal pa rin na panalo si pambansang angas ng Pinas via unanimous decision. Maluwag naman itong tinanggap ni Tumba, napayakap na lang ito kay Cuadrolas at napaiyak na lamang ito sa sama ng loob. Ito ay dahil 5 taon palang pinaghandaan at hinintay nito ang laban sa kababayan natin si Casimero, ngunit sa huli ay nasayang lang ang paghahanda nito. John Real Casimero. The last time he was in the UK, he beat Charlie Edwards, he knocked him out. He'll be looking to knock you out as well. What are you going to do to stop him? I'm gonna break him. Matapos, wasakin at patalsikin ni Casimero ang mouthpiece ng mayabang na Meksikano na si Cesar Ramirez at ma-retain nito ang WBO interim title belt nito. Reliable right. Were gone. I was actually looking for a body shot to end it. But you know the situation presented itself. Makalipas lamang ang 3 buwan, taong 2019, ay sa wakas ay nakaharap na ni Cuadrolas ang kilabot at iniiwasan noon sa bantamweight division dahil sa matinding boxing skills nito at physical strength ng mga kamao nito. Ito'y walang iba kundi ang South African superstar at knockout artist at may hawak noon ng WBO World Bantamweight Champion na si Solani The Last Boy Tete. Sa mga di po nakakaalam, bago pa man ito makalaban ni Cuadrolas, bukod sa Japanese superstar na si Naoya Inoue, ay isa si Solani Tete sa talaga namang most avoiding fighter noon sa 118 pounds bantamweight division. Dahil sa nakakakilabot na knockout skills nito, si Solani Tete lang naman po kasi ang may hawak ng pinakamabilis na knockout wins record sa isang world title match. Matapos nga po nitong patulugin ang kababayan nitong si Boniso Gonya sa loob lamang po ng 11 segundo, mga idol. Tama ka na narinig, 11 segundo lamang po, mga idol. At alam nyo ba, mga idol, ay 5 Pinoy na po ang tinalo at winasak ni Tete sa ibabaw ng lona. Ito rin po ang nagpatikim ng unang knockout sa prospect at undefeated fighter noon ng Britanya at tumalo sa kababayan natin si Jonas Sultan na si Paul Butler na kasulukuyang World WBO Bantamweight Champion ngayon. Look at Tete. When Suns Butler gets close again, chest to chest, he can't work the rest. He's got to break him up. Consecutive fight. Tete, what a great shot, and that is it. I think is he going to get up? It looks as though it's all over. Great left hand. Butler doesn't really know where it is, and it's all over. Put the jab in his face. Look at that. He did put the jab in his face. He feinted the jab. He threw that 3/4 jab. Looks like he's going to throw the jab. That's it. Beautiful. That is Julian Jackson, Bomber Graham. That's world class. That's a world. Kaya naman, sobrang taas ang kumpiyansa ng Aprikano na madali lamang nitong matatalo si Casimero. Sa sobrang taas nga po ng tiwala nito sa sarili, ay di pa man nagsisimula ang laban nito kay Casimero, ay inaayos na po ng kampo nito ang mega fights kontra sa Japanese monster na si Naoya Inoue. Kumbaga, kinukonsidera na agad nito na dagdag pataba lang sa kartada nito at isang tune-up fights lang si Casimero para dito, mga idol. Direktang insulto ito sa ating pambatong Pilipino, kaya naman sa isang interview ay sinabi mismo ni Casimero na patutulugin niya si Tete. Tila determinado ito sa mga sinasabi nito
nawawasakin niya ang rising superstar South African na si Solani Tete. Nang lalaban kay Inoue. For him, he's talking about Inoue because he really hates to face him. He just wants to jump the gun and go to Inoue instead of passing to him. Agad kay Inoue. But he cannot do that. He is here. He believes he is here to upset in that plan of fighting Inoue. Nangarap na siya na lalaban kay Inoue. He's already dreaming of Inoue when in fact he has to really deal with reality. John Riel Casimero. Dito sa akin lalaban, dito siya mababagsak. At eto na nga po mga idol, sa mismong laban, round 1 pa lang ay makikita mo na sa ating pambato na si Cuadro Alas ang determinasyong manalo at mapabaksak ang South African Superstar Champion. Naging sobrang maingat ito sa bawat galaw niya at sobrang kalkulado ang bawat suntok na binibitawan. Dahil alam din kasi nito na isang pagkakamali lamang niya ay maaari siyang mapabaksak ng African Superstar. Dahil hindi rin ito basta-basta. Sa laban na ito ay makikita mo ang mataas na ring IQ ni Cuadro Alas. Shortening the gap. Only 8 stone 4 at the weigh-in. Comfortably made the 8-6 limit. That's the close mysteries, John. He wants the brilliant Japanese fighter Naoya Inoue last October, and that was that sort of fight, wasn't it? He won by about 4 or 5 point margin, but he never really took any risks at all. No, well, fairly quiet opening round. Sa round 2 naman mga idol ay makikita mo nga na nagiging medyo agresibo na nga po dito ang African Champion. Nagbabato na ito ng mga malalakas sa patama kay Casimero. Tumatama naman ito kay Cuadro Alas, ngunit tila babaliwala lang ito sa pambato nating makunat pa sa makunat. Again, Casimero got too much experience just to rush in and he knows he'll walk on the shots, but also with him not... The taller man, that's where he goes in, and it looked as though there's a clash of heads. No, I think it's a good... It is actually, yeah, I thought it was a good right hand and half a head, but yeah, it was a full-blooded clash of heads, wasn't it? Nang dumating naman ang ikatlong rounds, dito ay ginulat na ni Cuadro Alas ang buong stadium. Ang buong akala ni Solani Tete ay unti-unti na niyang nakokontrol ang laban kontra kay Casimero. Ngunit lingid pala sa kaalaman nito na sobrang napapag-aralan na pala ni Cuadro Alas ang galawan nito mula sa unang round at pangalawang round. Kung kaya't nasa pool na ito ng isang unpredictable punch na tumuldok sa 12 sunod-sunod na panalo nito. Oh, Casimero got him. He's got him with a butt now. He's given it. He's got him with a body shot. Was it? No, it was on the chin. It was a short right hook to the chin. And he's in trouble. He's all over the place. He's in real trouble. Tete's in a lot of trouble. And the referee wants to look at him. He's allowing it to continue. But can Casimero take him out here? It happened so quickly. And he's still got a long way to go in this round. There's 1 minute 20 seconds. And Tete still looks unsteady. He's got to buy some time here and make Casimero miss. Casimero needs to pick his punches and he can't find a clean shot and he falls down. Nakatayo pa naman ito mga idol, ngunit bakas ang lala ng sinapit ito sa mga kamao ni Cuadro Alas. Kung kaya't wala nang inaksayang oras ang ating pambatong angas ng Pinas. Tuluyan na nga nitong nilusob ang may kahambugan na si Solani Tete na nagresulta sa pagpapatigil ng referee sa laban upang maiwasan ang grabeng pinsala sa galit na layon na si Cuadro Alas. Fatality. Dahil nga po sa panalo na iyon ay tinanghal nga po si John Riel Casimero sa kasaysayan ng mga Pinoy boxer bilang isang 3-division world champion at ito na nga po ang naging world champion sa WBO Bantamweight Division. Mula naman sa kabilang banda mula kay Tete, matapos nga po ang pagkatalo na iyon kay Casimero ay bihira na nga po itong mabigyan ng isang malaking laban. Ang huling naging laban po nito ay December 12, 2021. Nanalo ito via knockout kontra kay Eddie Kayumba. Ito na ang naging huling laban nito hanggang sa ngayon. Tila ba hindi na naging interesado ang mga promoter dito at umalat na ang boxing career nito.